Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, mainit, matindi. Mga kaibigan, itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Haba, matindi ito. Police Major De Castro nagsalita na, subalit ito ang kanyang sinabi. Nasa duty siya noong nangyari na ikangapoy nawala itong si Catherine Camilon. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. With certification, katibayan matibay di umano na ebidensya na itong si Police Major De Castro ay duty noon diyan ho sa kampo. Permado, ay matibay na ebidensya ito. Ito na nga ba ang daan para nang sa ganoon ay maligtas sa kaso? Ito na nga ba ang daan para mapawalan sala at gamitin sa korte itong nakasertify, katibayan na si Major De Castro ay duty noon diyan sa kampo? Mga kaibigan, lahat po yan at marami pang iba ay ating tatalakayin. Laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo kaunting public opinion, punto de vista na naaayon ho sa ruling ng video. Panoorin po natin. So, ang ibig sabihin, meron pong mga record magpapatunay na nandun siya sa kampo. Yes, sir, just like the certificate na nag-duty sa sir, nung time na yan kasi meron kaming duty detail every day, sir. Yung pong cellphone ni Major De Castro, inyo bang ni-request na i-submit sa inyo? For forensic? Negative po, sir. Personal ano po yan niya, sir. I'm sure natanong nyo na lang po si Major, yung primary person of interest na nasa kustodiya po ngayon ng PNP. Yes, sir. Ano po yung mga naitanong nyo po sa kanya? Basically, sir, yung general inquiry lang, saan po siya yung time na yun. Yun nga nakuha natin, sir, general denial, nasa kampo lang po siya noon, nasa duty. Nasa kampo na po siya nung mangyaring insidente? Opo, sir. Okay, at yun naman po, yung alibay niya yun, tumutugma naman po sa mga records sa kampo, CCTV, at pinatutunayan ng mga kasama niya, etc. Yes, sir, yes, sir. Nag-conduct po tayo ng investigation, sir. Maliban po dyan, sir, ay nagpa-conduct din po tayo sa internal affairs ng Batanggaan ng 4A ng local PNP na kanilang investigation. So far, sir, wala kami nakita sir, to disprove his presence doon sa kampo. Ano po, ano pong walang kita, sir? Wala po kami nakuhang record na that would disprove na wala siya sa kampo. So, ang ibig sabihin, meron pong mga record magpapatunay na nandun siya sa kampo ng mga yes, insidente. Just like the certificate na nag-duty sa sir, yung time na yan kasi meron kaming duty detail every day, sir, sa PNP. Okay. So, sino pong pumirma doon sa duty record? Sir, hindi ko lang ma-recall, sir. Meron pong duty officer every day po yan, sir. Kaya po, paano ba siya? Pag naka-duty po siya, nakaupo lang po siya sa desk? O pag naka-duty siya, he's allowed to go out? Kasi yung duty, siyempre, ano bang katungkulan ni Major nga pala in the first place? Sir, during that time, sir, he was the deputy of the Drug Enforcement Unit ng exactly. Batangas PNP. Yan nga, sir, Kaya, so kung ibig sabihin, kung sa anti-drugs po siya, then kasama sa kanyang duty ay rumonda o lumabas o mag-operate. Tama? Yun nga po, sir. Oh, so pwede nga sa duty siya, pero nasa labas siya. Sir, tama po kayo, sir. Thank you. Yes, sir, tama po kayo. So, hindi natin pwedeng sabihin na porke siya nasa duty, so hindi na siya pwedeng gumawa nung pinagbibinta sa kanya. Gumagalaw din po yan, sir. Gumagalaw. Exact.
claim, maliban na lang kung siya ay desk officer na nakaupo lamang doon, nag-aantay ng may magpa-blotter at may CCTV, then malakas na alibay yun. Correct po kayo, sir. Tama po kayo, sir. Okay. Now, last na naman po. Yung pong cellphone ng victim, na-recover, hindi? Hindi po namin na-recover, sir. Yung pong cellphone ni Major De Castro, inyo bang ni-request na i-submit sa inyo? For forensic? Negative po, sir. Personal, ano po yan niya, sir? Personal effects po niya yan, sir. Naintindihan ko po yan, sir. Pero ang ibig ko sabihin, pwede nyo naman po i-request o Major, kung talagang gusto mo linisin ang iyong pangalan, pwede bang i-submit mo sa amin yung cellphone mo para ipa-forensic namin? Did you ask it that? We have tried verbally po, sir, during the early stage of the investigation. But he declined, sir. Ganun nga rin po, sir, sa pagtatanong namin. Ng officer to officer, Okay. medyo declining siya, sir, mag-comment. Okay. So, marami kayong mga tinatanong sa kanya na mga katulong sana sa pag-imbestiga ninyo, pero he always declined. Yes, sir. Yes, sir. Ayun. Okay. Ito bang si Major na drug test na po ng kanyang unit? Yan po'y brought out, sir. Hindi po namin siya hawak, sir. I'll coordinate with proper, sir, as to that matter, sir. Okay. Paano ba kinakalap ng SOCO yung mga ebidensya tulad nito sa loob ng kotse na kung saan may natagpuan ng hair strand at blood ng biktima? Sir, based on my coordination with them, sir, meron silang mga luminol test, yung nag-apply ng chemical sa loob para makita yung blood stain. On our naked eye, sir, hindi po natin makikita yon. And also, so they also conducted vacuum, sir, para makuha yung mga pieces of particles dun sa loob. Kaya na-retrieve nila yung mga hair strands dun sa loob. Okay, so binacuum po yung sasakyan at wala po nakita na hair strand o kahit man lang yung meron, sir, may nakuha pong hair strand during the... Hindi, kaya po, yung hair strand nakuha ay, sabi nyo nga po sa victim, wala akong nakuha ang hair strand doon na hindi sa victim? O kung hindi... meron pong sir, no? Meron pong iba na, if I'm not mistaken, sir, out of the 19 strands, merong few strands doon ang sa lalaki. Okay. Yan po, sir, ay nasa pangangalaga pa rin ng SOCO. And we are also, in our committee meeting, sir, with Proper A, we are also discussing with the legal team namin as to the paano namin makuhanan ng sample itong mga suspect, natin, sir, mga respondents natin, yung suspects na De Castro, So, yan, sir, ay subject for agenda namin, sir, sa next meeting namin, sir. Very good. At least, medyo may napupunta na po itong ginagawa niyong investigasyon. Ayun, medyo nagbago na po yung aura ng pamilya ng biktima. So, meron pong nakuhang ibang mga hair strand, aside from, sabi niyo nga kanina, sa victim, yung hair strand na yon ay sa lalaki. Lalaki, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Natanong niyo na ho ba kay Major De Castro kung willing siya na magbigay ng sample ng kanyang buhok o hair strand para magkaroon ng imamatch? Sir, kagaya ng mention ko kanina, sir, Ayaw. ang aming strategy, sir, I will go to yung legal team namin. Baka pwede na siyang i-compel ng investigating prosecutors to produce. Kasi, sir, kung ganyan, sir, ay typical reaction, sir, na isang suspect na ganyan, ay declining talaga yan, sir. Ayun. Okay, nasa legal maneuver nyo na po yan. Okay. Yes, Pero sir, yes, sir, maganda po yung mga napapakinggan natin ngayon. At nakikita ko na nga po, medyo okay yon sa mga kamag-anak ng victim. Nagbago po yung kanilang aura. Kanina po, sobrang lungkot nila. Ngayon, parang nagkaroon silang pag-asa. So, sige po, at kinukonsulta nyo po sa inyong pong legal team kung paano po maobliga itong mga person of interest. Tama? Yes, sir. Makumpel po. Makumpel, sir. Oo.
Okay. Sige po, Colonel, from time to time, paki-update na naman po yung mga kamag-anak ng victim, ano po, maging kami kung Yes, sir. pwede. Yes, sir. Yes, sir. Next week, sir, iikot din kami sa kanila, sir, sa family nila, para ma-treat namin personally. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Idol Rapitol po. Ipaintulot to ang paggamit ng inyong video clips ang ating manok sa pagka-presidente, Idol Rapitol po. Okay, dito po tayo. At bigyan po natin ng highlight itong ebidensya. Di umano, matibay na ebidensya na with certificate na siya ay katunayan naka-duty sa kampo, itong si Police Major. At syempre, pag may oras pa tayo, itong cellphone na hanggang ngayon po ay nakakagamit pa ng cellphone, itong si Police Major De Castro. Diyan ho, naka-restrict ho. Habang naka-restrict, di umano, naka-restrict daw eh. Eto, padaanan muna natin. Ay nagbabase tayo sa rolling ng video diyan ho sa actual interview. Ilang araw na po nakaraan dito ni Idol Rapitol po dito kay Kernel. Isang Kernel, magaling daw di mo na ito. Kernel, shout out po. Ayan. At Kernel Malinaw, shout out. Ayan. Malinaw, di ba? Talagang hindi ako ang may sabi. According po dito kay Kernel, ay nagsalita itong si Police Major at ang sabi nga ay siya di umano. Si Police Major ay naka-duty noong time na nagkaroon po na ika nga po'y nawala itong si Catherine Camilon, sapagkat ito ang punot dulo na makikipagkita kay Police Major itong si Catherine Camilon noong araw na yon. But kinounter ho nito ni Police Major na siya ay naka-duty diyan sa kampo with supporting dokumento. Bagamat hindi pa po natin nakikita itong mga kakulang dokumento na sinasabi with certification, may nakapirma. Sino ang nakapirma dito? Ay siyempre mga kapwa diyan police na naka-duty diyan sa kampo at siyempre mga dati niyang kasamahan diyan, mga tunay na kaibigan di umano. Matindi, di ba? Nagbigay ng certification na sa katunayan, itong si Police Major ay duty noon. Matindi, di ba? Palakpakan. Ipakita nyo sa taong bayan kung ano yan certificate na yan. Dahil importante pong mahalaga kung yun ay fake o hindi para masuri. Madaling magbigay ng certification. Diba? Kahit ako, pwede akong mag-doktor ng certification. Pwede pumirma yung mga kasama diyan, diba? Ay isang punto di vista. Salamat kung may kang supporting dokumento. Sana po yung supporting dokumento na yan ay dumaan sa masusing pagsusuri. Mga kaibigan, in fairness naman po. Kung itong si Police Major, ayon po sa aking pananaw, at siyempre ako po ay nagsaliksik din, magiging matibay ho ang ebidensya nito. Ni Police Major na tinatawag siya na may certification siya. Kung susuportahan pa niya ito ng kaukulang ibang dokumento, katulad po ng video, mga kaibigan. Kung ikaw, Police Major, pasensya na kung nabubulol ako. Kung ikaw, Police Major, may ipapakita na habang naka-duty ka diyan, sabihin natin walang pati dito, mahabang video, na nandiyan ka 24 hours, o ilang hours ba ang duty mo? Hindi ka lumabas ng kampo sa araw na yun na lang, sa madalit salita. Kung may video ka na hindi magpapakita na hindi ka lumabas ng kampo, malinaw na video, naku po, ay kahit ako ho, ay sinasabi ko sa iyo, ay pagkakataon mo na yan para maipagtanggol mo ang iyong sarili. Kung wala kang maipapakita, at kung ipapakita mo lang sa korte, yung certification na sinasad ni Colonel Malinaw na pinirmahan ng iyong kapwa pulis, ay puritin mo na yan at yun ay basura lamang. Naku po, sana ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Okay, pinadaanan po lang natin ang kaunti ito
Itong ika nga matibay daw na ebidensya to, ay alam ko basura to dumako naman tayo dito sa cellphone. Ito ay matagal ng request. Marami nagre-request dito, netizen, maging sa programa ni Idol Rapi Tulfo, sinubaybayan po natin ito na kailangan mag-request o bakit nakakagamit pa ng cellphone. Ito si Police Major habang nakarestrict diyan po sa kampo. Napag-isip-isip ko at tumanim din po sa aking isipan. Ito nga pala ay may kaso. Hinasuhan na po ito. Ito si Police Major. Hinasuhan po ito ng illegal detention. Ang iniintay na lang po dito ay warrant of arrest para legal pong maaresto at maikulong po diyan po sa tunay na kulungan, may rehas na bakal. Bata nagtatanong po sa aking puso at isipan, kapag ba kinasuhan ka ng illegal detention, ay hindi mo pwedeng kumpiskahin ang isang cellphone? Nagtatanong po ako. Kung maliman po ang tanong ko, tatanggapin ko. Wala bang batas na nakakasaklaw o anong batas ang nakakasaklaw na kapag kinasuhan ka ng illegal detention, ay hindi mo pwedeng kumpiskahin ang cellphone? Katulad nga po na nangyayari dito kay Police Major De Castro na patuloy pa rin nakakagamit ng cellphone. Ay katulad nito, and related sa kaso po ni Catherine Camilon. Itong cellphone na ito, ay maliwanag po na dito ay magkakaroon po tayo at makakakalap ng strong evidence kung ano pa man mga ebidensya ang mayroon. Inuulit ko po, may kaso itong illegal detention dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon. How come na ang cellphone ay hindi kinukumpiska? Mga kaibigan, pansinin niyo po. Sino dito ang mga ika nga po'y kinasuhan? Ang mga kamag-anak, kaibigan, ang kinasuhan po ng illegal detention. Magtanong-tanong po kayo kung kinumpiska ang kanilang cellphone. Ako po ay nagtatanong lang, mga kaibigan. Okay, video, wala na po tayong oras. Marami po tayong tatalakayin dito. At alam ko po, kahit ipaliwanag ko ito ngayon, hindi ito matatapos. At ika nga po ay bigyan po natin ito ng parto. Dahil gusto ko pong talakayin muli itong bakit ang cellphone na ito ay walang kaukulang response, walang ika nga po legal, official na ika nga po statement, na ika nga according to the law. Wala Ang tanging sinasabi ng kinaukulan, iyan po ay personal na pag-aari. Pwede ba yun? Sige nga, ikaw kaibigan, ikaw ay kinasuhan ng illegal detention. Tingnan natin kung hindi kukunin yung cellphone mo. Alam ko, sa marami kong sinubaybayan na kinasuhan po ng illegal detention. At sinaliksi ko po, automatic po, ay nandun po ang pagkumpiska ng cellphone. Yan po isang punto de vista na ika nga po public opinion na nagbabatay po tayo sa ating pagsusuri, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.